Mapagpalang araw po sa inyong lahat mga kapatid. Tayo ngayon nasa araw ng linggo. Ikapitong linggo na po sa karaniwang panahon at ilang araw na lang tayo ay papasok na sa panahon ng Kwaresma ngayong darating na March 5. Mga kapatid, muli welcome sa ating social media postulate na Salmot Salita. Come and let us share the Word of God. Let us participate in the spread of the Word of God sa larangan ng social media. Ang ating ebanghelyo ngayong linggo, sabi ni Jesus, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway, gawan ninyo ng mabuti ang mga napupo sa inyo. Mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at gawan ninyo ng mabuti ang mga napupuot sa inyo. Karaniwan ang ating reaksyon sa salitang ito ng ating Panginoon ay napakahirap naman ng kautusan ng Panginoon. Sapagkat lalo na sa panahon ngayon, uso yung gantihan. Pag may narinig kang hindi magandang mga salita, ang kaagad na gagawin ay gumanti, magsalita ng masasama rin sa mga taong nagbibigay ng hindi magandang pananalita. Subalit mga kapatid, bilang mga Kristiyano, pinaalalahanan tayo na isa sa mga tatak Kristiyano ay ang pagmamahal sa mga kaaway, loving our enemies. Ito ay hindi lamang salita na ating Panginoon, ito ay isinabuhay ng ating Panginoon. Bagamat si Jesus ay walang kasalanan, subalit siya ay ginawang mga kaaway ng mga tao. Subalit kailanman ay hindi nagtanim si Kristo ng galit sa kanyang huling oras sa krus. Sabi ng ating Panginoon, forgive them for they not know what they do. Patawarin mo sila, Ama, sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Sana bilang mga Kristiyano, mga mananampalatay Kristo, ay tularan natin si Kristo sa magitan ng ating paiging bukas na magpatawad sa mga taong ayaw sa atin. Sapagkat ito lamang ang tanging paraan na tayo mag-instrumento ng pagkakaroon ng kapayapaan. Hindi pwede maaari na mamuhay tayong nangipit sa ngipin. No? Hindi dapat, kasi pag ganun ang ating pamumuhay, talagang walang katapusan ang kaguluhan sa mundong ito. Datapwat, maging instrumento tayo ng pag-ibig ng Panginoon sa pamamagitan ng pagbubukas ng ating sarili sa pagpapatawad ng ating kapwa. Sapagkat sa tuwing tayo ay hindi nagpapatawad, ito ay parang lason na pumapatay ng ating pagmamahal sa ating kapwa. The more that we hate our brothers and sisters, the more that we become unloving to our brothers and sisters. Kaya isang hamon sa bawat sa atin na lagi nating buksan ang ating puso na ipadaloy ang pagkapatawad ng Diyos sa mga taong nagkakasala sa atin. Ito ang isa sa mga importante sa buhay natin. Sapagkat wala namang benepisyo pag tayo ay mayroong hinanakit sa ating kapwa. Mayroong laging bigat sa ating damdamin. Subalit kung tayo nagpapatawad sa ating kapwa, mamumuhay tayo ng mapayapa. Sabi pa nga ng Ebanghelyo, tayo ay magiging mga anak ng ating Ama sa langit sa pamagitan ng ating paggawa ng mabuti sa mga taong hindi mabuti sa atin. So again, mapagpalang araw sa inyong lahat at naway ingatan kayo ng Diyos sa araw na ito. And of course, a blessed Sunday sa inyong lahat at rest assured of my prayers for each one of you. And I invite you again to share this humble video, Salmot Salita, sa inyong mga kaibigan. Punuin natin ang mundo ng social media sa magitan ng salita ng ating Panginoon. So again, a blessed day and ingat po kayong lahat.